Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, yan. At salamat sa ating Diyos na buhay na ako pwede na ako sa oras na ito upang makapagbahagi po sa inyo ng maikling mensahe na nais sa ating iparating ng Panginoon. Amen po, na kung saan pinarating sa akin ng Diyos at nais din ng Diyos na iparating din po niya ang mensahe, ang salita niya sa inyo, sa bawat isa. Yan, sige po, sisimulan ko na po ang pagbabahagi ng salita ng ating Diyos sa bawat isa. Sinasabi po dito, yan, Juan chapter 14, verse 21. Yan, chapter 14 po ito, kasi ang pagkasunod na, chapter 15. Yan, ito po chapter 41, verse, dito tayo mag-focus sa 21. Yan, sabi ni Jesus, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Yan. Ano po ibig sabihin ng dito? Sinasabi po ito ng Panginoong Hesus kay Judas. Hindi si Judas Iscariote, hindi yun. Ibang Judas, which is yung alagad ni Jesus Christ. Then, nagtanong si Judas dito na, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? Ay, yung sagot ni Jesus Christ kay Judas, sabi ni Jesus, yan, kung ang sino man, yan, yung sinabi ni Jesus Christ dito na kung ang sino man, pag sino man kasi, tayo po yun, mga tao, yan. Sabi dito ni Jesus, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Sinasabi ni Jesus dito na kung ang sino man daw po na tao, amen, kabilang tayo doon, 'di ba? Kapag ang tao na ay umibig sa kanya, amen, ay tutuparin niya ang salita ng Panginoon. Then sabi ni Jesus, siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Baga, sinasabi ni Jesus Christ na tayo daw po bilang mga tao, kung tayo daw po iibig sa kanya, kinakailangan po meron tayong tutuparin. 'Di ba? Kung sinasabi natin, mahal ko si Jesus, mahal ko ang Diyos, I love God, kailangan meron tayong tutuparin, meron tayong gagawin or meron tayong susundin sa ating buhay. Amen. At yung susundin natin, yung tutuparin natin, amen, na sinabi ni Jesus Christ, yung kanyang salita. Amen. Ang salita niya, ito po, Biblia, the Word of God. Yan. Salita ni Jesus, ng Diyos. Amen? Then, siya iibigin ng aking Ama. Ibig sabihin, yung tao, halimbawa, ako o ikaw, na nanonood ng video na to, na kung mahal mo si Jesus Christ, kailangan mong tuparin yung salita niya sa Biblia. Kailangan natin tuparin yung salita ng Panginoon. Kasi doon natin mapapatunayan na mahal talaga natin siya kapag tayo po ay lumalakad at sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya sabi dito, utos, which is salita niya. Kasi yung utos, ito Word of God, nasa Biblia. Amen? Kapag ito po yung ating nilalakaran, ipinapamuhay, at sinusunod sa ating buhay mga utos ng Panginoon, pinapakita dito, amen, na iniibig natin siya. Minamahal natin ang Panginoon. Pero kung sinasabi natin na I love God, I love Jesus, pero hindi naman tayo sumusunod sa utos niya, sa salita niya, ibig sabihin, nagsisinungaling po tayo. Hindi po yun totoo na mahal natin si Jesus. Why? Kasi hindi natin sinusunod ang kanyang utos. Nandun pa rin tayo sa pamumuhay na makalaman, yung nandun pa rin tayo sa kasalanan, di ba? Nandun pa rin yung mga salitang kahalay-hali at iba pa, mga bisyo na hindi natin kayang bitawan. Amen? So, pag ganon na mahal ko ang Panginoon pero hindi tayo lumalakad sa utos niya, ibig sabihin, hindi yan totoo. Hindi totoo yung pagmamahal natin sa Diyos. Kumbaga, sa bibig lang nanggagaling, wala sa puso. Di ba? Kasi kung sa puso, nanggagaling yung pag-ibig natin sa Panginoon, kailangan susundin natin yung mga salita niya. Kahit sa tingin natin para ang hirap sundin yung word niya, yung utos niya. Pero, kapag mahal mo ang Panginoon, kakayanin mo, magagawa mong sumunod sa utos niya. Amen? Then sabi dito ni Jesus Christ,
at iibigin siya ng Ama. Ibig sabihin, iibigin tayo ng Diyos kapag sinusunod natin yung utos ng Panginoong Hesus. At siya'y iibigin ko. Ibig sabihin, mamahalin din tayo ni Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi lamang po ang Diyos ang magmamahal sa atin, pati rin yung anak, which is si Jesus Christ. Then, at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ibig sabihin, si Jesus Christ po ay magpapakahayag sa atin, sa iyo, sa akin. Ibig sabihin, magpapakilala siya. Ipapakita niya yung mga himala, yung mga kamangha-mangha na bagay na gagawin niya, maaaring gagawin niya sa buhay mo. Amen? Hindi lang sa pagpapala, kumbaga, ipaparanas niya, ipaparamdam niya na hindi ka nag-iisa. Yan, hindi ka nag-iisa. Nandyan siya lagi sa tabi mo. Parang ako, nandito ako sa Jory 1. Para siyang hospital. Pero hindi naman siya totally hospital. Dito lang ako as in, mag-i-stay ng 2 weeks. Yan, ako at ang baby ko, nasa baba po siya, nasa 6th floor. Ako naman nasa 7th floor. So, ito pong ini-stayan ko, dito, pansamantalang magpapagaling ng gusto. Mag-isa lang ako dito, pero ay, nararamdaman ko yung pagsama ni Jesus na sa akin. Na kung saan, nandito siya, hindi niya ako iniiwan. At talagang pinapakita niya yung mga kamangha-mangha ginagawa niya sa buhay ko. Amen. So, yun lang, simple lang, no, yung tinuro sa atin ng Panginoon na kailangan natin sumunod sa utos niya para mapatunayan natin na mahal talaga natin siya. Like Jesus Christ, diba? Ang Diyos. Amen. Binigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus kahit mahirap. Why? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya ibinigay niya si Jesus Christ na matay sa cross para sa atin, para sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Ganon din si Jesus. Amen. Binigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan. Inalay niya para sa lahat. Amen. Hindi lang sa isang tao, hindi lang sa 2 tao, as in lahat. Inalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Amen. Para sa atin. Para tayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa ating lahat. Amen? So, yun lang mga kapatid, kaibigan, no, na ibahagi sa atin ng Panginoon na sinasabi niya rito, ang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya ay iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Napakasarap sa pakaramdam na lumalakad ka sa mundong ito na alam mo at ramdam mong sinasamahan ka ni Jesus. Na pakaramdam mo nandyan lang siya sa tabi mo, nandyan lang siya sa paligid mo, at hindi ka maaaring magalaw ng masama. Why? Kasi meron kang Savior na umaalalay sa'yo, nag-guide sa'yo. Amen? Na tumutulong sa'yo. So, mahalin natin si Jesus sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang utos, basayan ang kanyang salita everyday with prayer. Amen? So, yun lang mga kapatid, mga kaibigan. Kunti lang na i-share ko. Salamat sa ating Diyos dahil siya yung nanguna para ma-share ang kanyang salita. Hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa po sa inyo. Amen? Na nais magmahal sa ating Panginoon na kailangan nating tumupad sa kanyang mga utos. Amen? At siya'y magpapakahayag sa bawat isa po sa atin. So, yun lang mga kapatid. God bless, mga kaibigan at kapamilya. Salamat sa Diyos. Amen. Yun lang po. Bye-bye. See you next time. Don't forget that Jesus loves you and I love you all. Bye!